Matagal na po ako sa salitang denomination at lumaki ako sa isang Pentecostal Trinitarian. Ang totoo, lumaki lang akong andun attendance ko, pero yung aking paniniwala, aking kaalaman, kumbaga parang, ano ba ang term yun, yung bonsai, hindi palamuti lang sa loob ng iglesia. Although nagagamit sa pagtutugtog, hanggang doon lang. Matapos noon, uwi na. No? At dumating ako ng Maynila 2008 siguro. At doon ko na-meet Sir Claro. By the way, bakit magtaka kayo, bakit tawag ko kay Sir Claro ay Sir, no? Nasanay na po ako kasi naging empleyado niya po ako sa kanilang machine shop. So doon po, nang dumating ako ay tawag ito ay ang journey, ang hirap ng buhay. Alam niyo ba, bago ako umalis ng probinsya, may na-inject sa akin na isang payo ng isang kinikilala ko ring pastor. Kasi hirap maghanap ng trabaho. Nung sabi doon, baka ganito ang tawag mo dahil lahat ng trabaho, reject ka. Pag narinig pa lang apelyido mo, reject ka na. Sabi ko, ano bang meron sa apelyido ko? Kaya lang sabi doon ay malabo ang privilege o opportunity sa akin. Pero nung time na yun, nandun ako sa shop, at doon nga, na-meet ko Sir Claro, ay meron siyang sinabi, pag anak ka ng Diyos, laging may opportunity. Kaya sabi ko, parang baliktad data ito, narinig ko isa doon. Kaya, pinanghawakan ko po yun, kahit nasabihin natin na hindi pa totally ako naniniwala sa salitang message. Alam ko may Diyos, alam ko mayroong mga activities na Christian, pero yung dig sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala akong alam. Wala akong alam. Kaya doon po, at dahil po doon sa event na yun, tumagal ako na hanggang sa naitayo ang shop. No? At sa isang bisis, alam niyo ba kapatid, wala akong interes sa Biblia. Totoo yan. Hindi po ako nagbibiro. Wala akong interes sa Biblia. Pero isang bisis, naalala ko yun na lagi kong tawag ito, iniisip. Alas 5 ng hapon ay kami sharing ni Sir. At ang sinerya sa akin ay ang hiwaga doon sa Genesis. Genesis chapter 1. Kasi aking pagkakaunawa ay ito yung event, creation. Pero nung pinaliwanag niya, ay sabi ko meron palang ang sobra pa sa pelikula pala ang Biblia. At doon nagsimula ang curiosity ko sa salita ng Diyos hanggang sa, yun nga, na-meet ko na si Pastor Noel, 2000. Hindi pa ako bautisuhan. Kasi yung mindset ba na bago magpabautismo, wala ko kasalanan. Yun ang settings. Kaya nung dumating sila doon, kahit siguro, si Pastor Noel siguro magtataka, ano ba itong young people ni Pastor Claro? Ang pantalon ko kasi noon, punit-punit. Maong. Kasi hindi pa nga ako kumbertado. Alam ko andun ako sa gawain, pero hindi issue sa akin kung anong manamit. Wala. At totoo niyan, hindi rin ako pinagalitan ni Sir. Kasi doon ko nga nakita na bawal talaga ang mangontrol ng puso ng isang kapwa mo tao. Tanging ang Diyos lang ang may karapatan, hindi po tayo. Kaya nung time na yon, nakasama ako sa kanila sa mission, ang saya pala. Saya. At doon, pagdating ng 2011, I decide na magpabautismo. Pero sa totoo lang, kahit nung aking decision, andun ako sa alanganin. Hindi pa rin ako seryoso. Hanggang sa dumating na pinalo ako ng Panginoon. Na 2011, ay dineclare po ako ng doktor na na wala na. Pero nung magising ako, nakita kong dala akong kapatid sa tabi, umiiyak. Mama ko umiiyak. Ang sabi ko, ano bang nangyari sa inyo? Pero ako'y nanalangin, Lord, kung talaga ako yung gamitin, ay buhayin mo po ako. Kung hindi, huwag lang bigyan ng malalim na lungkot ang aking pamilya. So totoo po, ito po ay pangatlong buhay ko na. At ayoko na sa pang-apat na event, delikado na. 2 or 3 be established ngayon. Pag-apat, delikado na. Kaya, supposed to be dapat, nung uwi na kami sa Bacolod, tumawag si Sir ng January 1. Nagsabi na Thanksgiving daw dito.
Alam ko lagi first Sunday ng Enero ay Thanksgiving. Pero lagi man ko nagnanais na makasama. Kaso lang minsan, ilang days bago dumating ang Sunday, yung aking partner ay teacher, 3 or 4 balik na sa pagpasok sa school. So hindi ako gustuhin ko man, wala akong choice. Pero nito, ang sa isip ko ay alas 4, biyahe na ako. May nag-chat si Pastor Noel na kung andito daw ako sa Laguna. Sabi ko, dito ako sa Las Piñas. Sabi niya, pasyal ka dito, invited kita. Akala ko lang invited. Yung invite lang ng tibog na kain o ano, gawain. Yun lang ang akala ko. Tapos, yun nga, sinabi niya, bigyan kita ng 120 minutes. Mali ang calculation ko, bilang ko 2.5 hours. Yung pala, 2 oras. Sabi ko, mukhang, tawag ito, parang alinlangan ako. Kasi sa probinsya, meron kaming code doon. Sa tagal ko sa gawain, hindi katulad dito message, nakakatuwa kasi hindi pinapansin ng gutom. No? Hindi. Doon sa amin, sa dati ko pinanggalingan, merong code doon. Hindi ganito, time out. Pag lumagpas ka ng 45 minutes, may sinyas ng ganun. Pag umabot na 1 oras, ito ng sinyas. Kill na, patay na. Kaya kahit hindi ka wala kang choice kasi kung hindi ka man sisinyasan, bibigyan ka ng, ano ba yun, yung papel na 2 minutes na lang. So wala kang choice. Pero ito po ay nakakatuwa dahil tayo pinanganak salita, nabubuhay tayo sa salita. At ang salita ay hindi kontrolado ng anumang oras. Kaya ngayon nga po ay pagdating gabi, sabi ko, sister ko, paano yan? Ini-invite ako ni Pastor Noel. Magkano rebook ng ticket? Wala siyang imik. Ako lang bala. Parang, basta ako lang bala. Hindi ka malate. Bakit nga? Kasi paano may rebook mamaya? Mahal na. Sabi sa akin, huwag kang mag-alala. Hindi pa kita kinunan ng ticket. Yung pala wala pang ticket. Kaya settled na talaga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya napaka-ganda po na sa oras na ito. Alam niyo po, ang journey bilang naniniwala sa minsay, mahirap po talaga. Kaya habang nagkukwento, nag-share dito si Pastor Ruel, si Sir Claro, nakaka-relate ako. Kasi alam ni Sir ang buhay ko sa probinsya. Nang dumating ako doon, nag-uumpisa, ay madami din man kami. Pero nung time na yun, hindi pala basyan na marami ay laging masaya. Masaya ang sa ibaba. Pero ang nagsishare, struggle. Kasi may natutulog, may nag-uusap. Hindi mo pwedeng gamitin pulpito, tumahimik ka. Kaya hanggang sa, sabihin natin, pasaway. Lagi ko in-example ng gawain sa bayanan na ganun to sila kaseryoso. Wala. Hanggang sa nanalangin ako sa Panginoon isang bisis, Panginoon, kung ito lang na yung dahilan na ako'y maging masama aking puso, magalit, tanggalin mo ng pasaway. Alam niyo ba, dumating ang linggo, may higit kami 20, natira 11. Pero natuwa din ako. Bakit? Ibig sabihin ng aking magulang kapatid, hindi pasaway, hindi umalis Kasama ko hanggang ngayon. Kaya sabi ko, sapat na, okay na. Ayun. Tama yun. Give respect sa salita ng Diyos. Kasi kung walang Diyos, wala naman tayong magagawa. At kaya ngayon po ay nagpapatuloy, natigil po honestly nung dumating ang pandemic. At ngayon nagpapatuloy doon sa Cadiz. Kasi una, bakit Cadiz? Dahil ang aking asawa ay taga Cadiz. At taga Manapla po ako. Ayun po ang totoo. Kaya lang kami na-migrate sa Iloilo dahil sa tawag na naghahanap ng hanap buhay. At ayun po, lahat pala ay plano ng Diyos. All things work together for good. Masakit mang sa pakiramdam, mahirap minsan unawain, pero sa katagalan habang natagal, naiintindihan mo. Pero kung nakikitinan, kanina naupo ako, bakit ako magrereklamo? Yung iba nga 50 years. Pastor Duel, haba na. Ako pa lang nag-uumpisa. Wala pang masyadong napatunayan. Ngayon pa ba? Kaya lalo na ang ating Panginoon ay well prepared na sa pagtanggap sa atin.
Kaya wala nang atrasan, ika nga. Kaya ayun po, sa pag-share ng salita ng Diyos, dumating din po na nasabi ko, parang ako lang mag-isa. Minsan natawag ko kay Sir, sabi ko, ang hirap. Bawat salita mo, inaabangan. Tatawagin, ano tawag doon? Duduruin ka, kulto ka. Ganito, manggugulo, nangaagaw, lahat-lahat. At sabi ko ayoko na. Pero nung one time, nagpapasalamat ako sa buhay ni Sir Claro dahil isang gabi, tumawag ako, sabi ko, Sir, ang hirap mag-share at hindi basta-basta natatanggap. Pero isa lang ang aking natutunan, sabi niya, Mike, hindi tayo nagtatayo ng kaharian. Di ba iwanan ka, wag ka lang iwanan ng Diyos. Wag mong iwanan ng Diyos. Tama ba? Wag ka iwanan ng Diyos at wag mong iwanan ng Diyos. Tama ba nun? Kaya yun po naging aking motivation hanggang ngayon. Nagpapatuloy. Salamat sa inyong mga prayer. No? At ito nga, napakagandang tema ay growing faith. No? Pero totoo, ayaw nilang after the storm. Gusto nila growing lang ng faith. Ayaw nila ng unos. Ayaw nila ng hirap. Di ba? Pero gaya nga sabi doon, kung gusto mo ng blessing, malaking blessing, dapat prepare ka sa malaking pagsubok. Kung walang pagsubok, wala din blessing. Walang hirap. Wala. Pero totoo niya, kung wala kang blessing, paano ka rin makakagalaw? No? Kaya, ang salitang growing faith ay, ang totoo po niyan, lahat naman ng tao, kanina, paliwanag ng ating tagapagpanguna na si Sir Claro at si Father Noel na ang faith is a common word. Halos lahat ng tao ay naniniwala na may faith. Pero alam naman natin, nga sabi ni Pablo sa kay Timoteo, pangawakan mo ang hiwaga ng pananampalataya. Meron palang hiwaga sa pananampalataya. Kaya laki naman busis. Thank you po. Ang kakaiba ng ating pananampalataya, kasi hindi ito claimat na atin. Ito ay galing sa ating Panginoong Hesukristo. At siyempre, pag galing sa Panginoong Hesukristo, ay sabi niya, hindi kita iiwanan. Lagi akong sumasayo. Kaya kanina, habang ako'y nakikinig, may mga binibitawan, mga paliwanag na ang isang kahoy, di po ba ay, pag nakababad sa matinding init, ang ginagawa, lalo siyang nagdidig. At siyempre sa pagdidig, ay maabot niya ang tubig. Di ba? At ganun din pala sa atin. Kung gusto din natin maraming tubig, kailangan din tayo magukay hanggang maabot ang pinakamalalim na tubig. Yung natural. Ganun din sa mensahe, hindi sapat ang pananampalataya lang. Kasi lagi natin narinig, puro pananampalataya, blessing, babalik ng, kukunin tayo ng Panginoon. Blessing, faith pa rin. Nagkakagulo. Meron nagtuturo na faith alone, ligtas ka na. Grace alone. Pero tandaan natin, kanina sabi po, ng paliwanag po ni Sir Claro, there's a step by step. Kailangan pag-akbang mo, ay bawal na umatras with patience. Walang instant sa pagsiserve kay Lord. Laging may hirap, laging laging may mga challenge, no? At gaya nga, ang sabi po doon, habang natagal, habang nagdidig ka salita ng Diyos, lalo kang magkaroon ng kumpiyansa sa buhay. Na wala kang kakatakutan, wala kang iilagan. Sabi nga ni Peter, di ba, bakit walang terror na pwedeng magyanig sa iyo pag ikay na justified sa pananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ano pang ating, tawag doon, ipag-alala? Ano pa ba bang ating alahanin? Ano pa ang ating, tawag doon, yung i-worry sa araw-araw? No? Alam niyo po, kay ganda kaya masanay sa miracle ng Panginoon. Ang buhay namin magpamilya, nasanay sa miracle. Walang makain, ang Diyos nagbibigay ng makain. Walang pera, ang Diyos nagbibigay ng pera sa daanan. Doon pa hindi pa masabing seryoso kaming pamilya.
active sa salitang gawain. Pero sa buhay ko, nakakahiya na aminin na ako'y Kristiyano. Dahil totoo, hindi naman ako seryoso. Nung time na yon, lalo pa ngayon, naintindihan ko na pag ika'y tapat, mas tapat ang Diyos sa iyo. Yun, no? Kaya maganda po yung nakakaano kanina yung sabi doon, pag ang buhay mo ay iiwas mo sa Diyos, walang mangyayari sa iyo. Kung tatakas ka, wala rin. Pero kung pag ikay nagpursige, sabi doon, ikaw naman ang magbibinipit sa bagay na yan. Kaya sabi nga doon, nakakatuwa dahil nakaabot ako ng kainta. Nadadaanan ko lang to. Tandaan ko noon kay Tito Dan, nung si Tito Dan ay nagda-drive. Sabi ko parang nadaanan ko na to. Ay, yun pala, pauna na pala makakapunta ako dito. Salamat sa pag-invite, Pastor. Next year uli. Pero wag mo namang biglain. No? Parang naggaganti. Kasi nung karan, binigla din siya. Biglaanan. Bawi. Anyways, praise the Lord po. At winelcome niyo po kami. Lalo na po at pauna po kung may mga lingwahe po ako na mabibitawan. May mga Ilonggo naman na mag-translate. No? Praise the Lord. Okay. Gaya po ang topic, ang tema po ay growing faith at the storms. Pero atin nakikita na ang mundo natin ngayon ay hindi natin kontrolado. Katulad na lang ng mga nangyayari ngayon sa palibot, 2026 na ngayon. No? Ay iba nagsabi this is the prosperous year. No? At ang iba ay ano mga declaration nila. Pero sa totoo lang ay ito rin ang starting din ng araw, taon na kailangan ng isang Kristiyano ay laging handa. Dahil hindi natin hawak ang susunod. Pero kung ating titignan, ay yung future, hindi natin alam. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa loob, sa labaglabas dito. Hindi ko hawak. Pero ang alam ko lang na mayroong Diyos na siyang humahawak ng ating buhay. Na siyang kumukontrol at siya ang gumagalaw at hindi lamang po ay siyang gumagabay. At dahil po doon ay kailangan manatili tayo sa Kanya. No? At yung salitang ang faith ay masarap pakinggan. Masarap ang kinin, hirap isa buhay. Yun pong realidad. Lalo na po kung ang faith naman ay narinig mo ay word lang. Hindi yung faith na tinutukoy ng Biblia na simula sa Panginoong Diyos hanggang kay Jesus Christ, hanggang sa tinayaan ni Apostol Pablo at sa 7 mensahero ng bawat panahon. Ibig sabihin, mayroon lang one faith, sabi ng Corinthians, only one faith. Mayroong one Lord, one faith, one baptism. Iisa lang, at wala nang ibang kikilalain ng ating Panginoon na faith. Wala na. Yung faith lang talaga ng Panginoong Jesucristo. No, at gaya nga po, dahil hindi natin naunawaan kung anong mangyayari, ay ang Biblia lagi ay nagbibigay ng solusyon. Di ba, ang sabi ng Kumon, ito'y kilalang bersikulo at paborito ng halos na marami, lalo pag ginag-usapan ang blessing o pera. Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gandang pakinggan, parang ang tuloy sa ibang interpretation ay nagtuturo ito ng full assurance. At tawag doon ay lahat ng bagay ay idadagdag sa Tagalog, no? Idadagdag. Pero kung natin titingnan, hindi po ito unconditional. Ito po ay conditional. At sabi doon, hanapin mo ang kaharian ng langit at ang katwiran ng Diyos. At ang lahat ng bagay, idadagdag. Gusto ng Diyos na idagdag sa iyo. Gusto ng Diyos ibigay sa atin. Pero there's a condition. Hanapin natin ang kaharian ng langit at ang kanyang righteousness. Alam naman natin na kaharian ng langit, walang iba ang kanyang mensahe, at ang righteousness of God, sabi po ng Roma, ang righteousness of God ay ang pananampalataya ng Panginoong Jesucristo. He is the author and the finisher of our faith. At ang pananampalataya na yan ang hahanapin ng Panginoon sa atin. No? At dapat yan, ay ang pananampalataya na yan, ay every time there's a trouble, ang mga alanganin, ay kailangan gumana yan. Maggumalaw.
Di ba? At gaya nga, ang faith of Jesus Christ, na paliwanag naman kanina, sa totoo lang, almost 80% ng i-share ko na, na-share na ni Sir. Kaya pwede ko na sabihin, amin na lang at bumaba. na, praise the Lord, no? At gaya nga po, at sabi nga doon, ang faith na yan ay hahanapin sa atin sa darating na panahon. Sabi ng Panginoon, makakatagpo ba ako ng pananampalataya? Pero atin titignan, lahat ng reliyon, lahat ng grupo, ay nag-claim na mayroong pananampalataya. Kaya dito nakita natin sa Romans chapter 5, pakibasahin po natin. Binasa rin po kanina to na ni Sir Claro ay andyan na po. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope in glory. Dito po ay sinasabi doon, therefore being justified by faith. Kung ating balikan yung talata ginamit kanina, yung sa Galatia chapter 2, na sabi doon, hindi tayo justify sa gawa by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. The reason why we believe, we have faith in Jesus, because the faith of Jesus nasa atin. No, hindi ka parang isa pang ano doon, we love Him because He first loved us. So ganun din, we have faith in Jesus kasi dumating sa atin ang kanyang pananampalataya. At sa pakikinig ng kanyang salita, dumarating ang pananampalataya. At nagsabi po dito, we being justified, not by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. At nasabi doon, even we believe in Jesus Christ, sabi doon, kailangan mo pa rin ma-justified sa pananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang pananampalataya ay ayan ay sabi nga doon, seed. At ito ay magbubunga ng salitang pagmamahal o siya tawag nating charity. No? At gaya nga po, at nagsabi po dito, sa verse 3, and not only so, but we glory in tribulation, after knowing that tribulation work patience. And patience, experience, and experience, hope. And hope make not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts. Ipinapakita po dito sa talata na yan, na ini-explain na ang suffering ng bawat Kristiyano ay ito'y nagbibuild ng salita ng quality. Yun pala quality. Nagpo-produce to ng quality. At dati itong quality na to ay sa bawat believer ay dapat makikita yan. No? Pag hindi ka sanay pala sa bugbugan, hindi ka pwede sa literal na boxing. No? At bilang ako ay nagtrabaho sa machine shop, nung first day ko sa machine shop, ayaw ko humawak ng gamit. Takot ako. Kasi una, hindi ko alam ang function, hindi ko alam kung paano i-operate. Pero sa katagalan ng katagalan, andun din ang pagkakamali. Andun yung maipit ka, munti ka na maputulan ng daliri, masugatan. Sa katagalan, ay isa lang masasabi mo pag binigyan ka ng bagong task. Hirap. Lagi mo sabi, ala yan, okay lang yan, madali lang yan. Nasanay ka na. At ganun din pala sa mga trials natin. Pag nasanay ka sa trials, parang ang trials, bandang huli, awit na lang. At gaya nga doon, sa bawat trials, laging may pagpapala. Gusto ba natin ng pagpapala? Diba? Dapat handa din tayo sa trials. Sabi nga doon, after the storm, after ng unos, dapat ang ating pananampalataya ay tumubo ng tumubo ng tumubo. From faith to faith, from starting to end, kailangan lumago ang ating pananampalataya. Hindi lamang sa pananampalatayang mayroong Diyos. Kailangan, kilala din natin ng Diyos. Kasi kung hindi natin kilala ng Diyos, mali din ang katubusan mo. Pag mali ang guarded mo, mali din ang redemption mo. Pag hindi mo kilala ang ginawa ng Panginoon, lahat ng ito, useless lang. Kaya ang faith, ang sabi doon, ang faith
ay siyang nagtuturo sa atin at nagbibigay kaliwanagan patungkol kung saan siya nanggaling. At ito'y walang iba sa ating Panginoon. Kaya kanina, habang tayo nakikinig, natutuwa ako dahil akalain mo ang mga gawain din ay sanay sa babaran ng oras pagdating sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Noel, huwag ka mag-alala, Brad. Sanay mga yan. Siyempre, doon sa bundok, sanay. Sa amin, sinasanay pa lang. Kasi pagkapatak na ng alas 12, iba na ang mukha makikita mo. Nakangiwi na. Hirap, ano? Totoo yun. Kaya pag sabi na sa gawain, ini-example kong gawain sa bundok. Ganito doon, ganito doon, ganito doon. Yun nga lang, kasi siyempre, hindi pa nasanay. Pagdating salita ng Diyos, nasanay na kaunti, okay lang. Okay na. Pero, totoo niyan, minsan naman tayo magkita-kita. No? At sa isang linggo, minsan lang din. Pero, tandaan natin, ang ating Diyos, ulitin ko po, ay hindi sakop ng anumang oras na tinatawag. Kaya, sino mang nabubuhay sa Espiritu, ay kailangan manatili. Kaya, bawal lang antukin. Ang antok kasi, hindi yan, sabi ng Bible, stay awake nga eh. Manatili kang gising. O inaantok ka, ay okay lang kung diabetison ka kasi panay-panay, inaantok ka. O kaya wala kang tulog. Nakakaramdam ka, o kaya nakainom ka ng cetirizine. No? Aantokin ka. Pero totoo niyan, kung ikay may Espiritu ng Diyos, yung salita ng Diyos, parang awit lang ito. No? Ako po ay mahilig sa music. At mahilig ako sa mga tugtugan. Dahil nga lumaki ako na halos ang pamilya ko sa father side ko ay mga musikero. Pero kung titingnan mo ang aking cellphone, wala ka na marinig music dyan. Puro message na. Kasi ang music, na-i-inspired ka lang saglit. Pero ang salita ng Diyos, na yung narinig sa mga gawain, habang ikay nabiyahe, confident ka. Na anumang mangyari, ay alam ko na salita ako ng Diyos. Mayroong pangako. Kaya yung unos na yan, ang totoo niyan ay bluff lang naman yan sa atin. Kasi ang anak ng Diyos, lagi handa sa challenge. Hindi umatras sa challenge. Pag i-start mo palang makakita ka pa ng problema, mag-aalangan ka, ay sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, di ba? Take heart, I have overcome the world. You are more than conquerors. Parang ano yung boxing, di ba? Yan. Pag nanalo ka, sa ring, ibabandila yung kamay, champion. Pag uwi sa bahay, yung kasama mo sa bahay, yung more than conqueror. Kasi wala nang pasa, ang pera ng pinalunan, kanya rin. Kaya, we are more than conqueror, di ba? At ang sabi doon, yung verse sinsya na sa utal-utal na aking salita. Alam ko naman ay maintindihan nyo rin pag may Espiritu kayo ng Diyos. Pag hindi, tanungin yung kapatid ko, sister, kay taga-Roas, pure Ilonggo yan. Amen. At ang sabi po doon ay, sa verse 3, and not only so, but we glory in tribulation. And tribulation, work patience. Tama? Work patience. At pinapakita po dito, kagina po ay nagbibuild ito ng positive na qualities sa bawat believer. At ang trials ay sabi doon, trials or testing produce perseverance. Kaya kasabi ni James, sa James chapter 1, verse 2, lakas ng earphone ni Pastor. James chapter 2, verse 1, chapter 2. Mga kapatid, my brethren, count in all joy whom ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith work patience. And but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Pag ikay pala ang iyong pananampalataya ay nag-grow, at sa mga lahat ng pagsubok ay lahat ng pasubok na pwede bigay ng Panginoon sa iyo ay nakatayo ka, darating panahon,
sabi doon, wala kang ibang na naisin pa eh. Diba? Kasi bawat dating ng mga problema, alam mo, may solusyon na. Lagi na ang Diyos naka-prepare na isang bagay na kung saan, ng araw na yan, nang subukin ka, ang tawag doon, ay mayroong nakaambang ng pagpapala. Kaya kanina, kay share ko naman ito narinig, kung ayaw mo ng pagsubok, huwag ka mag-expect ng blessing. Pero kung gusto mo ng blessing, handa ka sa pagsubok. Yan. Kahit ang ating Panginoon, bago siya umupo, dumaan din sa matinding pagsubok. Lahat ng heroes of faith dumaan. Paano sila nagtagumpay ay dumaan sa matinding pagsubok. Walang nagtagumpay, lalo na doon sa darating na sasakay sa puting kabayo kasama ng ating Panginoon, ay yun ay mga mananagumpay. Hindi yung talunan. Walang anak ng Diyos na talunan. Sabi nga ni Pablo, we are, crushed down. Ano ba? Crushed down but not broken. Natumba tayo pero hindi tayo knockdown. Natumba, buwabangon, pero hindi knockdown. Pag sinabing knockdown, wala na talagang malay. Pag wala ng malay, delusyon na ang paniniwalaan ng isang tao. Kaya pinapakita po doon na ang ating buhay, araw-araw there's a battle. Kaya nga, the Lord of Hosts. May laban araw-araw sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa lahat. Kahit sa negosyo, mayroong laban. No? Kaya natutuwa nga ako dahil nakaka-relate ako na sa amin, marami din, kakaunti na natira. Ngayon, 3 na lang. Sabi ko, matira matibay. Sabi ng 3, di bali, Brad, di ka makapasyal dito, pero kami magpapatuloy. At yun isang bagay na masabi kong nakakatuwa, nakakagalak ng puso, na meron kang naambagan ng salita, na kung saan ikay nakatayo, sila'y natayo din. At mahirap nga naman, pero sa tulong ng Diyos, tayo po ay makaka-survive. At ang sabi doon, dito sa talata, ang trials patungo sa perseverance. Ibig sabihin, endurance. Sa lahat ng laban, kailangan mayroon kang endurance. Kanina umaga, totoo lang, testimony, hindi umandar yung Starex. Sabi ko, ano ba naman yan? Kung saan tayo nag-decide, hindi gumana. Ayaw mag-start. Di ba medyo pataas. 2 lang kami ni Francis ang magtutulak. Siguro wala pa 2 meter. Ramdam ko ng nginig ng paa ko. Walang endurance. Kasi nasanay na nakaupo lang lagi, hindi nag-exercise. At ganun din sa spiritual. No? Dahil sa spiritual, araw-araw mayroong laban. Una nga, physical natin, kalaban natin. No? Diba? Hirap mag-resist, lalo na sa mga bagay-bagay. Sabi nga ng ni Sir Claro, ay, ang ngayon, yung cellphone ay nag-aanyaya. Nag-aanyaya. Hindi na nag-aanyaya. Nagpapautang din. Tama yun, sa Shopee. Ako nga nagsisi. Kada buwan nagbabayad ako. Kalay mo dati, wala kang pera, hindi ka makapag, tawag doon, yung check out ba yun, no? Check out. Puro lang ko add to cart. Kasi sabi ko, dati pa, pag magkapera ko, orderin ko na to. Pero kalahin mo, grabing taste. Pinautang ako ng ganito, kahit kita mo, kahit Shopee pa, nagpapautang na para bumili lang. Kaya, ando na lahat ng tawag dito yung pang-inganyo. Kaya, tama nga naman nun, kung para sa ikapupuri ng Panginoon, why not? Pero kung sa sarili, mag-isip-isip muna tayo. Mahirap magbayad. Mahirap magbayad. Lalo pag dubli-dubli. Minsan nga, nag-uusap kami mag-asa, laki palang babayarin ko kada buwan. Sabi ng misis, wala ka namang binabayarang kuryente sa bahay? Hindi, laki. Bakit? Shopee ko, motor ko. Nagdugtog, malaki. Napakahirap. Pero yan ang mga bagay na yan ay panandalian lang. Pwede yan matapos. Pwede yan ma-overcome. Pero mayroong isang bagay na pag hindi natin sinagaan, bigyan ng malaking importansya, ay maaring ma-failure ka. Darating panahon na ikaw ng pinaka-frustrated na tao. Na darating panahon, sabihin ka ng Panginoon, hindi kita kilala. Malaking frustration yun. Na sa 50 years, 20 years, ilang years, pagdating doon, kaharap mo Panginoon, ay layo ka. Hindi kita kilala. Wala kang relasyon sa akin.
Kaya tandaan po natin na hindi po tayo pumunta dito para lang dahil may pagkain o Thanksgiving. Every day is Thanksgiving at anniversary. Kaya nandito tayo dahil alam natin na ang Diyos lang atin talagang sandigan. Siya lang ang pwede ating takbuhan at siya lang ating pwede lamang hingian ng tulong. Kaya endurance at ang experience naman ay nagde-develop ito ng karakter. Kaya kailangan meron tayong karakter. Kaya sabi ng Panginoon, ang aking minamahal at aking pinapalo at aking sinusuway. Kaya meron tayong experience sa buhay. Nang una kong tayo sa gawain ay hirap talaga ang experience. Yung pwede mo lang ba na kainin mo to, pilitin mo. Hindi rin pwede. Pero sa katagalan, naiintindihan mo na lahat ng palayan ay design ng Diyos para ikay mag-grow. Yan. Kahit sa gawain, maraming pasaway. Pero kailangan ng mata natin, set unto Jesus lang. The author and the finisher of our faith. Kaya, kung atin titignan, ang experience na yan, at sabi doon, darating sa iyo ang pag-asa, ang hope. At ang hope na yan ay kaya ka umaasa doon sa Diyos. Kasi alam mo, na-experience mo sa bawat takbo ng buhay mo, sinasagot ka ng Diyos. Kaya peace. Matulog ka man, alam mo bukas makakakain ka. Totoo po yun. Nung Thanksgiving na sa bundok, parang imposible sabihin na hanggang December di mauubos yan. Parang December. Nung makita ko ang kainan, haba. Nag-uusap kami ng isang kapatid niya, yung taga Samar. Brad, di kaya ubusin? Malay na kung maubos. Bili na naman tayo, malapit naman dyan. Puro totoo po, purihin ng Panginoon. Hanggang December, hanggang ngayon, sa rep, mayroon pa pagkain doon. Na-predict na ni Sir, sabi niya, huwag ka mag-alala, Brad. Ako kasi yung taong na lagi nag-aalala, to be honest. Pag nakita ko mga kapatid ko, parang gusto ko, hakuin ko. Sabi ko nga noon sa Thanksgiving, Sir, paano yun? Baka kulangin tayo, ganito. Nakikita ko nang binibili. Habang nagluluto, nakikita ko, ayan, sa 200, 100, kulang yan. Pero kaya nga, ang matanga natin ay ito'y mandaraya. Kaya, praise the Lord, God always provide. Hindi, God will provide. God always provide. Yan. At yun ang ating pag-asa. Na kung saan ay, the more na makita natin na hirap ng buhay, ay dapat the more na tayo umasa sa Panginoon na lahat ng bagay na yan ay may katapusan. Sabi nga kanina doon sa buhay ni Job, for many things, such things, na sa kanya, na ipe-perform pa. At ano yon? Good and bad, ang Diyos, mayroon pang gagawin sa iyo. Meron nga nung namarinig ko yan, ang where is God when we are hurt? Sa study, ay 1 year to 2 years ang naging pagsubok ni Job. Dapat pala sa atin, 1 year lang tapos na dapat. 2 years. Pag umabot pa ng 3 years, hindi na yan problema. Parte na ng buhay mo na yan. Kailangan mo nang umalis diyan. Kasi sabi ng scripture na nasulat dito sa Biblia, walang binigay ang Diyos na di ating kaya. Kahit pa nga kaya natin Di ba? Kahit kaya pa natin, kahit alam ng Diyos na kaya natin, ay dahil hindi natin natuklasan kung anong sikreto. Sabi mahal pa rin tayo ng Panginoon. At sabi niya, dahil di mo pa kaya, cast all your cares upon me, for I cares for you. Kaya, yung faith na yan ay hindi ordinaryo. Kasi kung walang faith, sabi ng Bible, hindi mo mapiplease ang Diyos. Hindi sa ano mang kaya mo na naman nagagawa dahil may pananampalataya ka. Si Cain ay nag-alay ng excellent na handog. Pero si Abel ay nag-alay ng more excellent. At lahat sa Hebreo chapter 11, lahat na yan ay may pinatunayan. Walang nanagumpay doon na walang pinatunayan. Sabi pa nga doon, paano lang kung isulat ko pa si David, si Samson, lat. Marami pa. At tayo din ay may ginagawa din tayong kwento sa harapan ng Diyos. Kung paano tayo magtagumpay. Ang sabi nga doon lahat ng kwento sa mundo, walang kwenta yan. Pero mayroong kwento na pinapakinggan ng langit. Kung paano mo ito sinishare ang kaligtasan sa tao.
Kung paano mo ka nagtagumpay. Sabi nga ni Pablo, I fought the good fight of faith. I lay hold na sa bagay na yan. Hindi niya binitawan. Kaya sabi nga ni Pablo, aba ako kung hindi ko to gagampanan. At bawat isa sa atin ay may gampanan. At sa event ng buhay na yan, kailangan natin ang tunay na pananampalataya. Nasabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, ingatan mo ang pananampalatayang na hindi pakunwari. No? Kasi mayroon talaga totoong pakunwaring pananampalataya. Naniniwala sa Diyos, naniniwala na ang Diyos ay gagawa ng paraan pero hindi pa nakasagot ng Panginoon, meron na siyang desisyon. Gumagawa na ng una. Lord, tulungan mo ako pero meron na siyang target kung sino kanyang pupuntahan. No? Pero sabi po ng talata ay trust in the man ay is like a broken tooth at sirang ano ba tawag dito? Ang sakong. Katulad ng yung sirang sakong, walang kakayahang tumayo. Kaya isa ang tinuturo ng Biblia ay umasa sa Diyos. At alam naman natin na meron pa mga bagay, sabi nga doon, many things of Him. At isa na doon ay ang kamatayan, hindi pa dumarating sa atin. Pero pag tayo'y naniniwala at meron tayong pananampalataya ng Panginoong Hesus, katulad na sinabi ni Pablo, asan ka na, kamatayan? Asan na yung, anong sting sa Tagalog? Tibo? Okay. Tibo. Kamandag, ganun. Asan na ang iyong kamandag? Ibig sabihin, kahit ang kamatayan ay hindi makakapagtinag sa atin hanggat tayo ay nakatayo sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay ay temporal, mananatili lang talaga ang salita ng Diyos. At ang sino man nakatayo sa salita ng Diyos, hindi rin mawawala. Totoo, physically, tatanda tayo, manghihina, pero ang ating espiritu at kaluluwa ay matibay sa salita ng Diyos. Una pa naman, noon pa, narinig na natin na flesh and blood cannot enter into the kingdom of God. Kaya doon pa lang, ay alam na natin na kahit anong alaga mo sa katawan, darating panahon manghihina. Totoo po yun. Bilang sa machine shop, minsan natutuwa ako sa magkapatid na to eh. Kasi binabaklas nila yung crankshaft, yung block, sinisikwat na lang. Sa isip ko, kaya ko yan. 15 years ago. Natutuwa ako. Kasi kung nasa kalakasan ka, hindi mo iniinda eh. Ang pagod. At gusto mo lagi na matatapos ang isang trabaho. Kaya, a little bit testimony sa buhay na yon, nung ako'y nasa C4GS, gusto ko matapos agad ang cylinder head. Kakayanin ko. Dahil alam ko, kaginhawaan ko rin. No? Tapos, pangalawa, ang kalakasan ay hindi mo iniinda kahit anong bigat. No? Pero darating panahon, manghihina at manghihina. Pero kung ikaw naman mga kapatid, ay lalo ka nakababad sa salita ng Diyos, ay ang kalakasan kakaiba. Yung hindi mo magagawa, ay magagawa mo. Yung hindi mo ini-expect, expect than expected nga. At pagdating doon, ay halos hindi ka makakapaniwala na nagawa ko ito. Dahil una po, sa awa ng Diyos at biyaya. Biyaya talaga ng Diyos. Kaya walang pwedeng laman na magmayabang. Kaya tinan natin doon, sa Ephesians chapter 2, di ba? You are dead. God quicken us. Walang works doon, wala rin pananampalataya doon. Biyaya na lang Diyos. At kung ang biyaya ng Diyos natanggap mo, ay kailangan mabuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Lumago sa biyaya ng Diyos. Hanggang, ay lumalim, tumibay sa pananampalataya, at darating panahon, yung good works na gawa ng Diyos, nagagawa mo na. Napakahirap po yung mag-share ng Word of God. Totoo lang. Lalo sa mga taong sarado ng isip. Mag-introduction ka pa lang, grupo na naman. Ganun po sa amin. Yung suggest, ang train sa akin ni Sir na 5 minutes mag-share ka, ang hirap. Mag-introduction ka pa lang, ito kasi ba, sabi ng Diyos, sabi niya, Diyos ka na naman. Totoo po yun, wala pong halong biro. Kahirap. Akala ko Maynila lang ang maghirap mag-share. Kahit sa probinsya po, napakatigas na ng puso ng tao. Pero salamat sa Diyos, dahil kahit na ganun nangyayari, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nagpapatuloy tayo sa pagsiserve
Sabi nito, hanggang dumating ang panahon na tapos ng kaligtasan, babalik na sa Israel, ay tayo prepared na. Wife of Christ na, handa na sumakay sa kabayo. Yan. Handa na. Pero bago ka sumakay sa kabayo, mag-train muna. Paano sumakay sa kabayo? Noong unang panahon, ang pagsakay sa kabayo ay hindi yun gala. Sumasakay sa kabayo sa isang purpose, sa digmaan. At ang nakasakay doon, well-trained. Kasi pag during ng mga kingdom war, laging una ang kabayo. Pag marami kabayo, panalo. Kasi ang kabayo hindi umatras, lalo din nakasakay. Pag sumakay sa kabayo, alam niya rin na sa oras mabagsak ang kabayo, bagsak din siya. Kaya parang katulad sa sasakyan, pag umupo ka sa sasakyan, ang sasakyan yan, katawan mo na rin. Kung hindi ka maingat, yari rin, damay ka. At ganoon din po, hindi pwede sumakay ang isang so-called Christian na hindi prepared sa anong laban. Kaya mayroong unos na dumarating sa ating isipan, mayroong unos. Hindi lang sa pisikal, kahit sa isipan. Kaya ko ba to? Laging may mga doubt. Laging may mga alanganing desisyon. Bakit? Kaya nasulat ang salitang, isubmit mo lahat ng plano mo sa Diyos para ito maging successful. Kaya yung anumang karunungan natin, anong naabot natin, gaya nga nasasabi palagi, ay ano yan? Good naman yan, pero hindi yan perfect. Hindi man natin masabing very good. Pero nakakatulong yung mga bagay na yan. Pero tandaan mga kapatid, ano man tagumpay mo, kung hindi dumating sa iyong pananampalataya ng Panginoon, wala yun. Useless po yun. Yan. Kaya, dahil sa pananampalataya, ang sabi po doon, ang pag-asa ay hindi kay papahiya. Yan. Bakit? Ang salita ng Diyos, kailan ba ang salita ng Diyos ay naging failure? Ang tao pwede ma-failure sa salita ng Diyos. Pero ang Diyos kailanman hindi na-failure. Lagi itong nagpapatuto. Sabi nga ni Pablo, I am not ashamed sa gospel ng Panginoong Kristo. Dahil ito ay may kakayahang magligtas. At ang sabi doon, alam ko kung saan ko nilagak ang aking pag-asa. At alam ko na siya ay tutupad sa kanyang pangako. Na hindi niya ko pabayaan sa araw na yon. Alam po natin mga kapatid, mayroon pang unseen tragedy sa ating buhay. At isa na yung kamatayon. Na kahit isa sa atin, hindi natin alam. Hindi alam darating. Pero sa oras na dumating noon, mayroong nga tanong, prepared ka bang harapin? Tama ba? Prepared ka bang humarap sa Diyos mo? Yan. Araw-araw ay meron tayong, sabi nga doon, ang kaaway, umiikot palagi. At hindi lang umiikot. Sabi nga na pa yun, Pedro, alam mo ba na hinihingi ka sa akin ni Satanas? Hinihingi ka sa akin ni Satanas? At kaya ako'y nanalangin, tumibay ka. At sabi, pag ikay kubertado na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Kaya, pag tayo na kubertado sa salita ng Diyos, we have duty. Doon sa mga kapatid natin nanghihina. Kailangan natin palakasin. Kasi ang faith na yan, malakas yan, tibay. Faith can move mountain. Kaya kailangan ko yung faith na yun. Kasi ang totoo niyan, Starex pa, hindi ko na kaya tulak. Literally, pero yung faith na yan, kahit ang bundok, kaya alisin. Tayuan mo lang ang salita ng Diyos at yan ay papatunayan sa iyo. Handa siyang patunayan sa atin. Anong meron siya, anong kakayahan, ano ang kanyang kapangyarihan. No one time ay ako'y gulong-gulo, bakit ang Panginoon ay nakasakay sa dulo ng bangka? Pwede naman siya sa unahan. Pwede naman siya sa gitna. At isang gabi ang aking pag-aral, hanggang sa kamang sabi ko, hindi ako makatulog dito, bukas na lang. Magbukas, doon, salamat sa Panginoon, tumawag ko kay Sir. Sabi ko, ano bang ibig sabihin nito? Bakit na sa dulo? Sabi niya, kasi gusto makita ng Diyos kung paano ka mag-react pagdating ng unos. No? Tayo kunting bikwas lang, natataranta na tayo. Pero sabi ng Panginoon, still, kalma ka lang. Stand still. No, kaya kung titingnan natin, sino ba namang hindi matatakot sa karagatan? Malaki ang alon. Baha pa nga lang natataranta. Pero yung malaking alon. Kaya sabi ko, bakit nga nasa dulo siya?
At pwede namang sawayin nga kahit di pa sa gisingin. Kaya yun nga po mga kapatid, ang tutupin, lahat ng ating galaw, titingnan tayo ng Panginoon kung ano ang ating kakayahan, kung paano tayo mag-react. Kaya nga excuse me. Kaya experience, nagpapakita ito ng good character. Ibig sabihin, always positive ang outcome. Lahat ng mga nangyayari, dapat always positive. Kung gaya dito, ang aking link tayo, katulad dito kana Pastor Noel, umalis, maraming bakanting upuan. Sabi ko, darating pa lang, mapupuno din yan. Mapupuno yan. Umalis yan, sabi ni Juan, kasi hindi sila atin. Hindi sila atin kasama. Totoo, hindi natin sila kasama. Kaya, maganda nga pakinggan na marami nga tayo, pero kung divided na naman. Iba-ibang paniniwala. Iba-iba ang iba-iba kung paano manampalataya. Kaya, ang natin titingnan, ang Biblia po ay nagtuturo lamang ng isa. Wala nang ibang pananampalataya pa. Meron lang tayong paniniwala. At ang paniniwala na yan, kung hindi tayo maayos, paniniwalang meron kang pananampalataya. Fiction lang po yun. Kasi ang pananampalataya ay makikita mo ng bunga. At ang bunga nito, kahit ang taong hindi mo kano-ano, mamahalin mo. Hindi ka magiging madamot sa pagturo ng salita ng Diyos. Kahit sino makasalubong mo, malay mo, yun pala ang huling binhi. Kaya, yan ang lagi ko narinig. Malay mo, yan ang huling binhi. Pero kung paano, ang iniisip ko naman, paano naman pamilya ko? Kung siya na lang huling binhi, Panginoon, wag naman sana. Pero wala naman akong magagawa. Kung lahat ng bagay ay nasa desisyon ng Diyos. Kaya ang kaligtasan ay nasa atin lang po ang susi nito kung tayo ay tayuan o ito ay babaliwalain. At ang sabi po ng Hebrews chapter 11, faith is a substance of things of substance of hope. Ganun yun. Pag sinabing substance, yung hope na yan, hindi yan magiging matibay kung wala yung pananampalataya na yan. Yun ang pinaka-main ingredients ng pag-asa. Lahat ng tao nagsasabing mayroong pag-asa, pagdating ng panahon, nanghihina ang tayo. Kasi ang totoo, walang pananampalataya. Kaya si Pablo may challenge, examine your faith. Whether nasa iyo pa. Prove it to yourself. Ibig sabihin, ikaw pala magpo-prove, hindi ito pakitang tao. Ikaw mismo, alam mo, may pananampalataya ka. Unless lang, kay tinakwil na. Kaya take heed na siya nagsasabing nakatayo, baka totoo niyan, tumba na. Kaya hiwaga na salitang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, hanggang ngayon ay debate yan eh. Pinagdidebatean yan. Sa lugar namin, grabing debate sa pananampalataya. Dahil din sa translation ng maraming so-called Bible, nababago ang thought. Hanggang ngayon, yung biyaya, ang faith ay laging discussion. Salamat at sa gawain ito ay naintindihan natin na there is no mystery, there is no miracle sa mga anak ng Diyos. Bakit? Bakit ko nasabi po nga walang miracle sa anak ng Diyos? Kasi alam niya gagawin ng Diyos. Yung miracle doon sa hindi pa kilalang Diyos. Hindi niya maintindihan bakit nangyari. Pero sa mga anak ng Diyos at mayroong pananampalataya na yan, wala nang miracle. Dahil every trials, every attack, ng mga bagay-bagay, alam mo, may gagawin ng Diyos. Tinitrain po tayo. No? Katulad po ng bata, kahit ang Diyos, sa message nga ng propeta, ang bata ay binigyan ng way. God's provided way. Na hindi naman pwede, sabi nga doon, hindi mo pwede bigyan ng bata ng cellphone. Nak, dahil moderno tayong panahon, i-text mo na ko kung gutom ka. Nak, tawagin mo lang to. Hindi mag-i-improve yan. Pero ang Diyos nagbigay ng isang way na kung saan paano sa makapag-communicate ay ang iyak. Pag umiyak ang bata, dalawa lang, either gutom, discomfort, o may samang pakiramdam. Alam mo na mayroon siyang iniinda. At ganoon din po sa atin. Walang ibang way. No? Ay ang ating Panginoong Jesucristo lang. At ang pagiyak ay sign na ito na, Panginoon, kailangan ka namin. Sabi, I come quickly.
Yeah. Darating ang Panginoon nang hindi mo inaasahan sa anong paraan, na magugulat ka, o ito pala yun. Ito yung gawa ng Diyos. Na, minsan masakit ang palo, pero totoo niyan, mahal tayo ng Diyos. Pag walang disiplina, mag-isip ka na. Pag walang disiplina, mag-isip ka na. Kasi ang totoo niyan, baka ang katotohanan, baka wala ka na sa kamay ng Diyos. Kaya, kung ating titingnan, without faith, we cannot please God. At sabi pa doon sa Hebrews chapter 11, verse 3, ang lahat ng bagay ay napurma sa salita. Diba? By faith, nalaman natin na ang lahat ng bagay ay nilikha, tama ba? Nilikha o naipurma sa salita. Kaya, ano mang mga bagay na sa tingin mo hindi mo pa nakikita, pag meron ka salita ng Diyos, makikita mo yan. Ay, hindi mo nga nakita personal. Hindi mo nakita sa physical. Dahil porque kayo naniniwala na mayroong pananampalataya at malakas yan, declaration mo lang, sabi nga ng Panginoon, ano manghingin mo? I-claim mong tanggap mo na. Kaya nagpapakita po, mga kapatid, na ang ating buhay, mag-practice tayong laging umasa sa Diyos. At sa aking buhay, sa aming magkakapatid, dumaan din kami sa mga bagay-bagay na akalain mong kung sa amin, hindi kami makakasurvive. Nag-isip namin kapatid, uwi na tayo ni Gross. Uwi na ni, tsugi na ni. Tsugi na. Wala na eh. Pero, wala to. Ano lang, isang batingaw na lang, yung salitang bankruptcy, wala, nasa pintuan na ng bahay. Pero alam nyo ba mga kapatid, napakabait ng Diyos. Habang kami nagbabasa ako, nakita ko yung isang tatay na sabi doon na ang kanyang anak ay inaatake at tawag ito ay inaatapon sa apoy, sa tubig. At dumating ang Panginoon, sabi ng Panginoon, kailan pa ba ito nangyari? Para kung natin isipin, ngayon na ba nalaman, walang alam ang Panginoon? Saan ba ito nangyari? Ang totoo niyan, kung natin titignan, siya talagang pakay ng Panginoon. Siya yung pakay. Kaya kung natin titignan ng event na yon, sabi na, Panginoon sa Panginoon, ganito, maliit siya, tinatapon ganito. Sabi, Panginoon, Guro, kung meron kang mabuting bagay na magawa, tulungan mo ako. Kung ikaw sabihin, tayong tao, sabihin natin, walang problema, kung bahala. Pero sabi ng Panginoon, hindi ganun eh. Kung kaya mo, lahat ng bagay, posible. Napaisip ako, ano ba yung kung kaya mo? Kung kaya mo palang manampalataya sa Panginoon, 100%, lahat posible. Kaya nung araw na yun po, mga kapatid, nanalangin po kami, tatlo, hindi alam ng mother ko. Ating mother. Ng mother namin, hindi niya alam, nagtago kami. Nagpunta kami sa labas, nagpray kami, Panginoon, itong binigay mo, babawiin mo ba? Kung babawian mo, alam ko yung Panginoon, papalitan mo eh. Pero totoo niya po, kinamagahan, tumawag ang, ano ba yun? Yung sa may pier, na ang kanilang order ay i-release na ng custom. Wala pang 24 hours. Wala pang 24 hours, gumalaw ang Panginoon. At lalo akong tumibay sa pananampalataya nung dumating ang Yolanda. Supposed to be ang Yolanda, kasama ako doon sa Samar. Pero sabi ng mama ko, balik ka kay may bagyo. Bumalik ako ng Iloilo. Si Ma'am Juicy at saka si Sir ay dumating doon. 2 days prior tumawag ako, Sir, may bagyo daw. Ang sabi ni Sir, ang bagyo sa lata lang, wala dito. Ito sabi niya, may kang bagyo sa lata lang. Hindi ko pa na-gets. Yung palang bagyong oil. Oil. Nang magipit na ang Yolanda. Alam niyo ba mga kapatid, masasabi ko, kung maging strong tayo sa pananampalataya sa Diyos, anumang bagay ay, magugulat ka. Ang bagyo ay dumating na sa Iloilo. Yung bahay ng bahay namin doon, kahit hindi mo nahanapin, pagdating sa lugar niyan, sabihin mo lang, saan ang bahay dito? Yung nipa ang bubong. Nag-iisa lang yan.
Nipa, bahay namin. Pero alam nyo ba mga kapatid, nung humagipit ng malakas na hangin, bahay lang namin hindi nagiba. Ni isang nipa, wala na tanggal. Lahat na katabi namin, yero, tanggal. Oh. Pero minsan, tama nga sabi ni Sir din, sabi sa amin ni Sir na, ang biyaya minsan ay pagsubok din. Alam niyo ba anong nangyari? Nang dahil feel na feel ko na, Lord, tinupad mo aking panalangin, wala akong pakialam sa labas. Lord, thank you. Sobrang yung tuwa ko, umakit ako ng bahay, may kaway. Humiga ako doon. Kita niyo? Kita niyo? Wala kayo sa Diyos namin. Alam mo ba ano nangyari? Bumagsak yung bubong. Basa ako. Minsan kaya yung blessing, hindi mo pwede pagmayabang. Biyaya lang yan. Sinusubok tayo ng Diyos. Kaya nung niregaluhan ako ng kapatid ko, hindi ko pinansin. Alam ko, baka naman. Minsan kasi ang mga biyaya na ating natatanggap, kung hindi tayo maingat, hindi tayo appreciated sa Diyos, pwede magbago ng ating karakter. Kaya yung event na yun, isang patunay na hanggang ngayon ay daladala ko na anumang bagay na aking matanggap, biyaya, ay hindi ko pwede pagmayabang kasi bigay nga lang hindi sa'yo. Kung aking titingnan ng bubong, sino man namang hindi matutuwa? Nasa lahat ng bahay kami ay nipa lang. Dingding naming kawayan, ang sa ilalim, ang aming dingding ay kurtina lang. Ni isa, kung titingnan mo, wala kang makitang damage. Ang kapitbahay namin, puro damage. Pero nung time na yun, nagmayabang ako. Pakita ko sa kapitbahay, ay hindi ko akalain ang trapal na sa baba. Puno ng tubig, bumagsak. At sa pagbagsak, nakita ko, humangin. Ano mang meron dong nipa, tinanggal. Kaya doon ko na umiyak ako, hindi dahil nabasa ako, dahil sa sobrang hiya ko. Panginoon, salamat sa pagpaalala. Hindi po yung kwentong barbero, totoo po yan. Saksi ng aking magulang, aking mama. Na ang ibig na yan na kung saan ay totoo patutunayan ng Panginoon. Pero wag natin palang kunin ang credit sa Panginoon. Mahirap yung ako. Kailangan natin mamold sa karakter ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, kung titingnan mo, marami siyang ginawang bagay. Pero sa oras na yon, nung siya ay lalapitan, siya ay nawawala. Kaya meron dapat tayong karakter. At ang experience niyan, sabi nga doon, magpapakita ng karakter na positive sa atin. The more God bless you sa pamamagitan ng pananampalataya na sa iyo, the more we humble. Ayun po yun. At gaya nga po, at ating nakikita, lahat po tayo ay dadaan sa unos ng buhay. Si Abraham dumaan din sa unos ng buhay. Ang kanyang unos ay hindi yung paano lamang kay Lot o anuman, kundi dumating sa kanya na kukunin ng Diyos yung anak niya. Unos yun. Sa tagal-tagal, pinangakuan ka. Ang pangako ng Diyos ay sa iyong lahi, dadami, katulad ng kung ano ang bituin, ang buhangin, ay ganun din. Tapos, in the long run, ibigay mo sa akin ang anak mo. Dumating din yun, ang unos na yun. At ang unos na yun, alam ko na pagtagumpayan ni Abraham. Kaya, nung saksakin niya, sabi ng Panginoon, huwag mong ituloy, dahil sa araw na ito, napatunayan ko na, talagang may takot ka sa akin. Kaya, hindi ang Diyos magbibigay sa atin ng mga pagsubok sa buhay na alam niya hindi ating pagtagumpayan. Katulad na lamang ni Jacob. Kaya nalala niyong kwento, nung siya ay pabalik na sa kanyang kapatid, andun siya sa wandering ng kanyang pag-iisip. Hahatiin ko sa 3. Kasi pag pinatay ang aking nauna, makakatakbo pa kami. At tapos, kumbaga, meron siyang preparation. Di ba tayo ganyan lagi? Meron tayong preparation. Pero dumating sa unos sa buhay ni Job na ang kanyang unos ay ang pamilya niya. Ni Jacob. Dumating doon na ang kanyang unos, ang pamilya na kung anong mangyayari. Nagpadala siya, nung malaman niya pa na mahigit 100 ang mga kasama ng kanyang kakambal, lalo siya naginig. Pero anong ginawa niya? Dahil desperado na siya. Dumating na ba tayo na naging desperado sa buhay?
lalo na sa mahal natin sa buhay. Naging desperado siya. Kaya nga, nung time na yun, siya yung manalangin, dumating ang anghel. To make a short ng story, dumating ang anghel. At kung natin titingnan, nakipag-wrestling siya. Di ba tayo pagka may mga bagay na nangyari sa atin, minsan yung salitang kapit sa patalim, para imposible mangyari, puro nangyayari. Dahil nga sa kalagayang ang mahal natin sa buhay. Dahil nanganganib. Dumanas kami, ang pamilya namin dumanas sa ganun. Na halos di kami makatulog dahil nga nangyari sa asawa ng tiyuhin ko. Naging desperate move si Jacob. Kaya kung titingnan natin, ano ba yung halo na dito yun, no? Balakang yun, no? Na kung saan sa kanyang pakikipag-wrestling, hindi niya binitawan hanggat hindi siya pagpapalain. Kaya sa ating panahon, ganun din, huwag tayong bumitaw sa Panginoon hanggat natin matanggap ang maraming pagpapala. Sabi doon, many things of Him. Marami pa ang ipiperform sa ating Panginoon. Maaring hindi lang pagpapala, maraming bagay pa, pero huwag tayong bumitaw. Kung pagpapala, huwag kang bumitaw. Kung pagsubok, lalo huwag kang bumitaw. May ebidensya. At si Job ay nagtagumpay. Si Jacob nagtagumpay. Nagtagumpay siya. At ano ang sign? Hindi nga siya makalakad ng maayos. Di bali na, hindi makalakad ng maayos, at least safety ang aking pamilya. Ganon din po. Di bali na talikuran tayo ng ibang tao. Huwag na tayo talikuran ng Panginoon. Alam niyo po ba na excited ang gawain sa message? No? Handa ka dapat tanggapin, handa ka rin itaboy. Kung prepare ka tumanggap ng pagpupuri, dapat prepare ka tumanggap ng pagsuya din ba? Suya. Kaya, mga pagtuligsa. Yun po. Kaya kung nating titingnan, mga young people, nakikita ko yun na maraming young people. No? Nakakatuwa dahil sa edad nyo, nandito na kayo sa gawain. Nung kaidaran nyo, ako'y wondering. Tatanda na. Sige, i-credit na lang muna. Pero totoo yan, nung ako'y nag-iedad ng 20 pakyat, wondering po ako. Hindi seryoso aking buhay. Hindi man ako sumasali sa mga droga ang pinagbabawal ng gamot. Pero meron akong ginagawa na kung saan nga kahit ang aking kapatid, ayaw lang aminin na ako'y kapatid. Totoo po yun. Dahil nga kumbaga, sa school, sakit sa ulo. Sa lugar namin, sakit sa ulo. Pero ang totoo nun, walang kwenta pala. Tumawa ka bumaghapon, pagkagabi, pagod. Pero alam niyo ba, pinaka-the best na parte ng buhay ko? Nung makilala ko ang Panginoon, kalami. Masarap na pag nasa Panginoon. Bakit? Yung mga kaibigan ko, nung ako'y mag-50-50, ni isa walang sabing, Mike, kumusta ka? Pero nung ako'y pinapadali, nakahiga sa ospital, rinig ko, Mindanao, Luzon, Visayas at Luzon, nananalangin para sa akin. Kaya, iba talaga kung saan isa tayo doon sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kahit wala kang kaibigan na masabi dito sa mundong ito, meron tayong kaibigan na bigay ng Diyos, perfect na kaibigan. Hindi ka man to bibigyan ng anumang bagay, pero yung panalangin, sapat na. Lalo na po sa buhay ko sa probinsya, nag-iisa lang ako doon, wala akong masabing kapareho na tayo. Ang hirap. Sabi ko, para ako lang ata mag-isa. Kaya paday tao ko, kumukuha ko ng sir, anong gagawin ko? Wala ka naman marinig. Sige lang, tuloy mo lang. Wala. To be honest, nag-aantay ako ng salitang, itong gawin mo, Mike. Itong gawin mo. Sabi lang, manalangin ka lang, sige lang, tuloy mo lang. Kung sa Diyos yan, patuloy yan. Kung hindi, hinto yan. Pero pasalamat ako sa Panginoon, in 17 years, di ako pinabayaan ng Panginoon. Yun po isang patunay. Nasa bawat trouble na nating kinakaharap, laging may tagumpay. Walang growing ng faith kung walang unos na darating. Mag-grow lang tayo sa bawat unos na ating mapagtagumpayan. Sa bawat
bawat pagpapala na umaangat, level by level, ganun din ang subok ng Panginoon. Meron tong stages din. Yan. Habang lumalago ka sa salita ng Diyos, lalo kang sinusubok. Lalo kang tumitibay hanggang sa dumating na masabi na ang pagsubok, music na lang. Nakakatulog ka ng maayos at masabi doon ay kampante ka. No? Because, sabi ka doon, access. You have access with God. If your heart not condemn you have confident asking in God, ano man ang gusto nating naisin. At ang access din, walang iba, ay ang pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sa aming lugar, ano ba sa Ilonggo ang storm? Bagyo kasi sa atin eh. Sa amin kasi bagyong tawag yan, sa aming storm. Unos, no? Lahat tayo ay dumaranas. No? Sa aming lugar, ganun din po. Every time umulan, buwabaha. Every time umulan, buwabaha. No? Pero wala tayong makikita. Lahat naman niya kagawa ng tao. Pero ang the best lang kay Lord, sa bawat event na nangyayari sa buhay, lagi siyang nakaagapay. Yan. Lagi siya nagpo-provide ng mga bagay na ating pangailangan. Kaya sa mga nag-uumpisa, sa mga matatagal na, walang iwanan. Ipanalangin niyo si pastor, pray one another. Hindi ito kaya ng isa lang. Hindi kaya ito ng isa lang. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, gabi-gabi, huwag niyo ko kalimutan panalangin. Kasi mahirap pag wala kang prayer life. Napakahirap. Kaya kadating nakikita, lahat ng bagay na ating mapagtagumpayan ay masasabi nating, ano yan, ano ba yun yung, ano ba sa Tagalog, yung masabi natin na confident ka. Ano nang tawag doon? Basta, confident. Yung sabi doon, panatag ka. Panatag ka, at hindi lamang panatag, payapa yung isip. No? At maliban sa payapa, siyempre, pagpayapa, masarap ang tulog. No? Alam niyo ba ang tulog? Kahit ang tulog, pinagdadamot ng kaaway? Oo, pinagdadamot. Sabi ng Salmo, binigyan tayo ng tulog para na makarecover. Kaya minsan, tulog din. Yung mga kapatid ko, wala tulog yan. Madaling araw na. Pero totoo po yan. Kahit ang pagtulog, biyaya ng Diyos yan. Kasi hirap may matulog. Lalo may mga bayarin, may mga taxes. Mahirap ang pagtulog. Ayaw matulog. Hindi rin makatulog o wala na tsansang makatulog. Ayun. Pero totoo po yan mga kapatid. Ang isang bagay lang talaga, pag meron kang pananampalataya ng Panginoon, ay ahayang buhay. May hirap, pero merong aalalay. Totoo, hindi tayo exempted sa salitang problema. Ang advantage na natin, merong Diyos in times of problem na tutulong sa atin at wala sa kanila. Yun pong ating advantage. Yung Diyos na kung saan ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Israel, at Ama ng ating Panginoon, na siya ding niluhuran ni Apostol Pablo. Kaya sabi ni Pablo, I bow my knees unto the God of our Lord Jesus Christ. No? Na saan ang lahat ay lahat ng sa kanya ipinangalan. Kaya kahit ang anumang bagay, design na. Sabi yan, before mangyari, dinetermina ng Diyos. Determina ng Diyos kung anong mangyayari sa atin. Kaya huwag tayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, dahil kita ay aking pinili, ipipredestine kita. Pag predestined, ako din magsasantify sa iyo. Ako rin ang mag-glorify sa iyo. All you have to do is stick to the plan, kung anong plano ng Diyos. Huwag lumihis, huwag mag-U-turn, huwag sa kaliwa, huwag sa kanan, diretso lang. At yan ang utos na yan, simula sa panahon ni Joshua, hanggang sa ating panahon, hindi yan nagbabago. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nasabi doon, nung siya ay nasa cross, no, hindi niya pinansin, hindi niya binigyan ng interest ang kahiyang niya matanggap. Kasi, ano bang nasa isip niya nung siya ay nasa cross? Hindi naman yung kahiyan niya O hindi, tayo
Ang kaligtasan natin. Kung ang pagliligtas ay kaya ibigay, pangailangan na ba natin araw-araw? Kung ang Israel ay tinulungan ng Diyos sa kalabang ilang libo, tayo pa kaya? Nakakaunti lang kumakalaban sa atin? Hindi pa naman lahat ng palibot natin, kalaban natin. Sa panahon ng Israel, hundreds, thousands ang umaatake. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo papabayaan. At ang Diyos ng Israel, siyempre, Diyos din natin yun. Kung paano tinulungan si Abraham, ganun din po sa atin. At sabi nga doon, ang mga anak ni Abraham ay hindi may hina sa pananampalataya. Walang anak sa pananampalataya si Abraham na mahihina. Matibay po mga kapatid. Kaya doon nga po sa siner kanina ni Sir Claro yung kay Job. Mahirap naman. Pag sabi doon, my groaning, yung aking, yung groan. Pag ang tao ay nag-groan, ibig sabihin sobrang sakit na. Tama ba yun? No? Sobrang sakit na. Hindi na kayang taanging ang kanyang tunog na lang ang makapag-express ng sobrang sakit. No? Gaya nga, pinaliwanag kanina, natutuwa ko dahil hanapin mo sa harap, di mo siya makikita. Nasa likod pala siya. Nasa likod, wala rin. Sa kaliwa, wala rin. Pero nasa taas. Kaya kung atin titignan, ang Diyos hindi bibitaw ng kanyang mata. Sabi nga po dito sa 1 Peter chapter 3, (12). First Peter 3:12. Ito po. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? First Peter po. 3. Sa 12 muna, sa 12. First Peter. Sa Tagalog, sapagkat tama yun. Sa 13 ako nagbasa. Tama yun, sa 12 muna. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. And who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? But, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of the terror, neither be troubled. Kasi habang tayo'y nasasanay sa mga pagsubok, yung terror na yan, yung mga panganib, ay hindi mo na iindahin. Nasanay ka na. Kumbaga, kung pwede gamitin naumay ka na. Naumay. Ibig sabihin na para bawat challenge ay hindi mo na bibigyan ng malalim na pansin. Kasi alam mo na sabi doon, sino bang makakapag-harm sa iyo? Lalo na kung ikay sumunod sa mabuti. At wala namang ibang mabuti sa mundo ang pagsunod sa salita ng Diyos. Yan. At pag tayo nasunod sa salita ng Diyos, sabi doon, no weapon na nagawa na ang pwede pang manakit sa iyo. Yan. Kaya wala tayo dapat ikatakot. Every day ng buhay natin, there's always a challenge. At ang anak ng Diyos, laging siya sabi, challenge accepted. Kaya po, nakikita natin na bawat gawain ay mayroong kanya-kanyang history. May kanya-kanyang pinagdaanan, may kanya-kanyang inaharap. Pero iisa lang ang susi ng katagumpay. We have a common way na kung paano tayo nagtagumpay. Walang iba ang pananampalataya. Iba-iba lang ang mukha. Iba-iba lang kung paano dumating.
Iba-iba lang kung paano natin hinarap. Pero isa lang ang sandata, walang iba ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya, alam natin na ang kaaway ay mayroong ginagawa. At ang tao ay mayroong control tower. At ang control tower, walang iba ang utak, isip ng tao. At gusto kontrolahin ng kaawayan na wala kang magagawa. Sisihin mo ang Diyos. Katulad sa asawa ni Job. Ni Job. Asawa ni Job. Na kung saan ay sumpahin mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka. Parang ang daling pakinggan, mamatay ka na. Para ikay ma-refresh ng buhay mo, tapos ng paghihirap. Pero sabi ni Job, bakit? Sa magandang bagay lang ba, pwede ka magpasalamat? Pagdating sa hirap, tatalikuran mo na. Ang totoo po yun, ang buhay ni Job ay hindi sinulat kung paano siya dumaan sa hirap. Ang totoo po yan, ang istorya niyan kung paano siya nagtagumpay. Kung pinapakita, kasabi doon, wala pa nga tayo sa kalingkingan na nangyari sa kanya. Pero nagtagumpay siya. At alam natin na ang Diyos ni Job ay Diyos din natin. Kung nagtagumpay siya, sigurado magtatagumpay din tayo. At hindi lang yon. Meron pa siyang sinabi, na kahit ang aking katawan, kainin na ng uod. Pero sabi, darating Panginoon, makikita ko aking Redeemer face to face. Tayo pa kaya na ang perpektong pananampalataya ay ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi doon, curtain of times. Si Job, umaasa na makikita face to face. Sa ating panahon, sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, pwede tayo makapasok. Kahit saan mo gusto, pwede mo masalubong ang Panginoon. Kahit nasa bingit ka ng kamatayan, ang pagliligtas ng Panginoon andyan. Kasi wala nang harang. Wala nang pwedeng humadlang. Lalo sa mga anak ng Diyos, ang lahat ng bagay, design na ng langit, everything is settled in heaven. Kaya dahil settled na, ano pang pwede mo pangamba? Kaya, yun po ang isang bagay na natutuwa ako, na magiging inspirasyon din kayo sa akin doon sa probinsya. No? Lalo pa ngayon ang gawain doon ay nag-uumpisa pa lang, mag-iisang taon pa lang. No? Siyempre, dahil isang taon, hindi pa naman lahat ay gato ka. At sabing sulid. Pero hindi na ako nanalangin na, Panginoon, tanggalin mo pasaway. Bugso lang ng damdamin yun. Pero ngayon, hindi, ang aking panalangin, Panginoon, at natuwa nga ako na yung sinabi niya ni Sir na kung dumating man ng 50 years, kailangan may nakita ko mga tumatayo sa salita ng Diyos. At yun din ang aking inspiration na kung saan ay dumating man ang mga bagay-bagay na yan na parang hindi natin ini-expect. Gusto ko makita na kung anong tayo ko, yun na rin ang magiging tayo nila. Patience. Patience. Kasi gawain talaga, kailangan ng patience. Kailangan talaga ng pagpakumbaba. Kahit na, kung sa LTO pa, even if you have sa right ka, don't use your right. No, to win sa mga tao na sa loob. Ang hirap nga po talaga. No, lalo na wala kang kasama na pwedeng makapalitan mo. Ang hirap. Pero pag nangyari, natapos sa gawain, tuwang-tuwa ka naman. Di ba? Oo, nakakatuwa. Kaya, tama yung pastor. Kahit sabi natin na umalis na yung mga galing musician, okay lang, meron ka namang magandang gitara. Yan, maganda tunog nun. No. Tapa yun sa gawain. Pag ikay tumayo, handa ka. Kahit di ka marunong kumanta ka. Kahit hindi ka marunong gumitara, okay lang yan, tutunog yan. Walang problema. Basta ang puso mo ituwid, ayahay sa harapan ng Diyos yan. Huwag lang yung sabihin na praising like angels, dancing like demons. No? Kaya natutuwa ako, binanggit kanina doon, lyrics of Canaan. Kanaan lyrics, music, Egyptian music. Kaya hirap doon na makukompromise. Pero mga kapatid, sa anumang takbo ng buhay, kahit anumang sabihin ng tao na, hindi maganda kanilang simbahan, kakaunti sila, okay lang yun. At least kilala tayo ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. Kaya siguro hanggang dito lang.
salamat sa pagkakataon, no? At nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat sa pag-iimbita. No? At ito yung event na yung motto ko na approve without thinking. Pag sa gawain, hindi ko pwede gamitin yun. Bago ko mag-approve, pag-isipan ko muna. Kaya salamat po at binabalik ko po kay Pastor Noelang.